Hi everyone, this is Jem and welcome back to my YouTube channel. At ito na nga, post ni Miss A2 Girl. Actually si David daw ay spotted sa may Rockwell na nagjo-jogging. Pero hindi nga sinabi kung kailan to. So hindi ko rin alam kung saan galing ni Miss A2 Girl to. Anyway, ito naman, post ni David Licaucos sa kanyang Instagram story, Pacquiao vs Barrios on Saturday, July 19, MGM Grand, Las Vegas. At nilagyan nga ng small caption ni David na crazy, Manny Pacquiao, I'm back. Ano kayo manonood si David sa Las Vegas? Anyway, Instagram story ni Genre. Ito na nga mga stickers ni Miss Barbie Fortesa. Kapuso Primetime Princess, palagi para kay Barbie Fortesa. At nilagyan niya ng thank you Team Barbie Fortesa, Diane May. Barbinatics pala yung nagbigay nito sa kanya. At next naman ay post ng Beau Philippines at Chris Zion Studios who runs Beauty Empire together. Let's watch this. Ayan na nga si Choi Bumin, si Miss Kailin Alcantara. Sino yun? Chai Funashir yata to. Ayan, si Miss Rufa Gutierrez, si Sam, at si Miss Barbie Fortesa for Beauty Empire, a Beau original. Streaming soon on View. At next naman ay Beauty Empire exclusive and I thank you. Pang Miss Universe ang atake ni Barbie Fortesa. Let's watch this. Beauty para sa akin, ang kagandahan ay nagagaling sa loob. So kung mabuti kang tao, kung maganda yung intention mo, maganda rin yung magiging aura mo towards other people. Any beauty queen? Bakit? Bakit ganon? Hello po. Do not forget that you are already beautiful and that you just have to be confident and you just have to love yourself and love the people around. Thank you! Ay na nga, napaka-cute na si Barbie Fortesa na may pa-cleavage. Grabe. At next, Beauty Empire exclusive, bigla na lang huminto ang mundo mo kapag nakikita mo si Choi Bumin. Oy, wow. Humanda ng humanga sa kapugian ni K-pop idol Choi Bumin, abangan ng pinakamagandang laban sa primetime, ang Beauty Empire. President business stole the Kregel, the most powerful object in the universe. Blah, blah, blah. Proper name, place name, backstory stuff. Piece of assistance is the special. The special. I'm so pretty. I like you. But I'm angry with you for some reason. Akala ko may interview din. Iba naman pala yung background. At next na ni-repost ni Verb, sinapian lang ni Esnir, I love you te, Barbie Fortesa, Erika Lokohan. Let's watch this. Ay, wow, OA naman magulat. Ay, grabe talaga yung effort itong dalawang to para lang makapag-TikTok na maganda. Grabe. Hirap na hirap si Barbie na pagtatakip do kanyang blouse. At next naman ay Instagram story ni Sir Nathan Perolino. This love language unlock physical touch. Interlock since backstage. Thank you Sir Nathan for this. Grabe no. Fan service ba to talaga? Pati sa backstage talaga magka-holding hands. Parang buong event yata magka-holding hands sila, no, 'di ba? Backstage at saka naglalakad do sa mga tao hanggang sa pag-uwi. Grabe, magjowa na talaga yung vibes nila. At ito nga, tweet nga ni Christian Santos, hintayin ko yung version ni Ante sa likuran. Mukhang maganda din ang kuha niya. Nakasmile si Miss Diana. Grabe, sana ilabas niya rin yung binidyo niya. At updates nga from Loving Mom, check out the Close Up Philippines video. Facebook 6.1 million views, YouTube 1.6 million, Instagram 3 million views, TikTok 935,000 views, 3 days and still counting. Guys, let's keep streaming, ang lakas ng Barda. And as of this morning, 1 million views na sa TikTok. Oy, wow. So keep streaming pa guys para makita ng close-up na malakas yung Barda para more commercials pa, grabe. At next naman ay yung video na nirepost ni Barbie Fortesa sa kanyang TikTok account. Let's watch this. Anong atake mo kapag kinikilig ka? Kung kinikilig ako, tahimik ako. Flashback. I think. You think. I think. You love. You. Grabe. So, ibig sabihin, aggressive Barbie doon sa caption. Ay, nako, Barbara. Grabe. Anyway,
At next ay FB post ni Ederlyn Gailon, love language ni Mrs. Act of service. Aba, matandain naman pala tong si Mr. to be the highest level ang act of service sa Mrs. Ayun na nga, tinanong niya raw si Barbie kung okay lang. At dumada moves daw ang mag-BB. At si Mrs. na initan humingi ng tissue kay Mr. To the rescue agad si Mr. na may kasama pang water. Oh wow, grabe. Nabasa nila agad yun, no? At alagang David yarn. At yun na nga, may nag-comment nga doon sa video na yon. Sabi, nakita ko po yan. Hindi ko lang po na-videohan. Yung tissue na binigay niya kay B, ayun din ang pinunas niya sa mukha niya. Tsaka siya lumapit kay B para iabot. Kaya pansinin niyo, medyo lukot at gamit na po ang tissue. Hehehe. Oo, totoo. Yes po, hindi lang po nakita sa live kasi nasa gilid po siya. Uminom po muna siya ng tubig tapos kumuha ng tissue at nagpunas ng face. Saka lumapit kay B para ibigay ang same tissue. Hehe. Sayang, hindi ko po na video kasi nagtitipid po ako ng battery ko that time. He. Grabe si David, gumanti kay Barbie. Ginawa na rin ni Barbie dati sa kanya yun eh. Yung sa yung sa first small show nila together, yung Philae Thanksgiving. Yung pinunas ni Barbie sa liig, ulo, mukha liig, tapos yun din yung pinampunas sa noo ni D. At next ay post ng YouGlowBabe07 replying to Mama Joanne vlog. Na-try na me. Grabe ang ganda ng sunscreen na to. Ayun na nga, at grabe ang kakyutan nga ni Miss Barbie Fortesa dito. Oh, di ba? Bagay na bagay yung hair at yung suot, pati yung yung alahas, di ba? At next ay post ni Trixie Luan sa TikTok. So ito nga ay March 2023 pa, March 2 yata if I'm not mistaken. Ayan, magkakasama nga si David, si Marion at saka si Dustin. Nag-float sam sila sa La Union, guys. So single pa si David yata nung panahon na yan, if I'm not mistaken. Wala pa si Kay. At very limited yung kanyang mga dance steps. Grabe. At next naman po ay yung ating blind item. Actually, hindi lang sa mga artista yung blind item natin, pati sa vlogger. Meron nga isang vlogger dyan na kabago-bago lang, ang laki-laki na kinikita niya from his followers. Actually, ang konti-konti lang ng followers niya. Pero, grabe yung yung dating ng pera sa kanya. Ewan ko kung swinerte lang siya o sobrang galing niya talagang mambilog. Grabe. Kasi nabalitaan ko doon sa fans club niya nga na naniningil daw siya ng membership fee. Ito ang matindi. Pinagagawa niya pang, dati kasi hindi naman monthly yung membership, ngayon pinagagawa niya na raw monthly yung membership nung kanyang fans club, membership fee. Pero ang problema kasi hindi naman siya official fans club talaga kasi hindi naman siya naka-registered sa Sparkle. Yung mga yung mga official fans club nga, nakatulad ng David Troops at Barbinatics at Barda FC at saka yung Angels for Barda, yun yung mga official na naka-register talaga eh. Wala silang membership fee. Pero itong na to, kabago-bagong fans club na to, na tinayo niya lang, may membership fee, diba? Grabe. Ano bang ino-offer nila na hindi na-offer ng official fans club? Ang lakas na loob magpa-membership fee, diba? So, ang nabalitaan ko pa nga ay medyo kawawa daw yung mga yung mga members niya. Parang nung PMPC Star Awards lang medyo maganda yung kalagayan ng mga members niya kasi nakapasok nga sila. Pero yung mga sumunod na events daw like yung close-up, parang kawawa daw yung mga followers niya or mga members niya kasi hindi na nakapasok kasi nga hindi naman sila nabigyan ng slot dahil nga hindi naman sila official fans club. Hindi sila naka-register nga sa Sparkle. Pinipilit nga nitong vlogger na to na naka-register daw, di umano sila nung una, nag-register na raw kasi kinukulit din siya ng mga followers, mga members niya. Followers na members niya. Tapos sinabi niya, ay naka-register na. Tapos bigla-bigla ngayon daw, malalaman, hindi pa rin naka-register. Kung ano-ano daw dinadahilan. Grabe. Ay, naku, ewan ko sa'yo.
Tapos ito pa yung matindi, pag daw nagla-live daw yung vlogger na yun, kailangan daw magbigay ng mga followers na mga ano niya rin, kasama rin sa fans club na ginawa niya ng mga padulas daw, para daw magbigay daw siya ng information tungkol daw sa tunay na estado ng relasyon ng Barda. Grabe. Buti pa siya alam niya, no? Grabe. Di man siya official fans club. So yun na nga, medyo nakakaawa nga daw, yung sa close-up event daw, nakakaawa nga daw yung mga members niya kasi hindi ba daw nakapasok. Tapos yung sa meron kasing event na pinuntahan kanina, parang yung taping yata ng It's Showtime. Parang kanina yata yung chismis sa akin. Tapos, hindi man daw nila alam kasi nga, hindi naman siya na-inform dahil hindi naman nga siya official fans club. O, hindi rin nakapunta yung mga members niya, diba? Sayang. So, ito na nga, gusto ko magbigay ng konting warning nga, lalo na sa mga OFW at mga senior na members ng fans club niya at followers niya. Sana naman po, hinahinay po tayo na pabibigay ng pera kasi para po kayo na ho nagsusustento sa kabuhayan niya, no? Grabe, daig niya pa po yung pensyonado sa inyo sa pagbibigay niyo ng pera, no? So, sana naman po hinay-hinay o kaya wag na lang ho kayo magbigay kasi mostly naman po ng mga info niya ay nakukuha niya rin dun sa mga nagko-comment kasi yung mga nagko-comment dun sa kanyang live o kanya dun sa kanilang GC ay mostly nanonood din dun sa mga vlog ko o kaya na kumukuha ng info doon sa Present Progressive, ganyan, sa Twitter, ganun. Tapos yun lang iba-vlog ni yun lang din yung info na ibibigay nung vlogger na yun, di ba? Grabe. At actually, meron naman siyang original na chismis, pero usually mali. Katulad yung sinabi niya nung Valentine's Day na magde-date dapat yung Barda. O hindi naman natuloy kasi nasa Korea nga si Barbie. Tapos nung hindi nga natuloy, sabi niya nagkagulo daw doon sa BGC yata kasi nagwala daw si Kisen, yung ex ni D. Tapos daw kailangan daw parang pinuntahan daw ni D para daw pigilan daw yung pagwawala. Kesyo. Tapos yun daw tinawagan pa raw ni D yung handler niya na si Miss Sab para raw ilayo daw sa kanya si Kay. Grabe. Hanggang ngayon wala pa ring info doon kung totoo nga. Paano naman totoo? Kasi wala man nakakita, tsaka siya lang naman nag-istorya noon wala namang iba, di ba? So grabe. Sana naman po medyo pag-isipan niyo pag nagbibigay kayo ng pera doon. At saka yung membership fee, mas maganda po ay magpa-member na lang po kayo sa mga official fans club katulad ng David Troops kung mas maka-David kayo or Babinatics or Barda FC na lang para makasama pa po kayo sa mga events talaga. Kasi po yung mga yon pwede pa po nilang imbitahan si Barbie or si David pag meron sila mga halimbawa birthday, palapit na yung birthday ni David, diba? Tapos yung birthday ni Barbie. So, pwede po nilang puntahan yung mga yon sa mga taping at lahat kasi na-inform po sila dahil mga official fans club po sila. May mga contacts po yun directly sa kampo ni Barbie at sa kampo ni David. So, mas maganda po dun po kayo mag-member. Huwag po kayong magme-member sa mga fans club na nanghihingi ng membership fee, lalos na kung hindi naman sila registered. Grabe, no? Pinaikot-ikot yung mga yung mga fans, no? Lalos na mga OFW, no? Grabe. Para sinusustentuhan nyo na ho siya. So, sana po hina-hinay lang po, guys. Anyway, guys, if you like this video, please give it a thumbs up and please subscribe to my YouTube channel for more Barda updates. See you on my next vlog. Bye!